Sige, kanina kasi, ayan, nasa review center ako. Yes, at naging estudyante ko po si Ma'am Kusain Noriza kanina. So more likely 500 plus sila kanina na hinawakan ko. Full day po, ayan yung lecture. Kaya, ayan, kahit pagod pa rin tayo, andito pa rin tayo kasi dedicated ang ating buhay para sa free review na to. Pero sige, and start tayo. Okay, diretso na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Diretso tayo sa number 1, who is known as the father of economics and wrote the wealth of nation. Sige, paki-comment lang po ng kanilang mga sagot. After that, ayan, kapag may mga nag-comment, check natin isa-isa ang mga comment nila at itry nating sagutan ng using add one out po. Ayan, ang bawat item. So, malamang sa malamang, every choices na meron tayo, bibigyan natin, okay, every choice po, ayan, bibigyan natin explanation kung bakit hindi siya ang magiging sagot. Sige, nag-comment na ang lahat. Ayan, may sumasagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. Ayan, sige. Wala bang sasagot ng letter D para sa number 1 natin, diretso fruit salad ang ating buhay? Sige. Ayan, sige, habol-habol lang ng mga ano. Explain po natin ngayon, ayan. So, who is known as the father of economics and wrote the wealth of nation. Okay, so ang business po natin, meron tayong Karl Marx, meron tayong John Maynard Keynes, at meron tayong Adam Smith, ayan, letter D, ayan. Meron tayong Otley Beyer. So, ang una nating aalisin malamang, ayan, is yung letter D. Okay, itong si Otley Beyer. Kasi nga itong si Otley Beyer, hindi po natin yan siya makikita sa economics. Okay, itong si Otley Beyer ay familiar po, okay? Okay, nakikilala natin po ito sa theory po, na kung saan ang naibigay niya po ay yung wave migration theory. Okay, ang wave migration theory ay hindi naman po or wala pong kinalaman, okay, sa economics. Kaya una nating aalisin is yung letter D. Kaya safe tayo. Ayan, ang natira po, meron tayong Karl Marx, meron tayong John Keynes, at Adam Smith. Okay, ang next na aalisin po natin, ayan, okay, sa mga sumagot ng letter A, ayan, well, mali po yan tayo. Okay, mali po tayo kasi, ayan, etong si Karl Marx po, siya po ay father, ayan, ng communism. Ulitin ko po, kapag Karl Marx po, ayan, father of communism. Kaya hindi po siya ang sagot. Siya po, ayan, ang sumulat, okay, pati ni Engels ng Communist Manifesto. Ulitin ko, Karl Marx, siya ang sumulat ng Communist Manifesto. Ayan. So, ayan, etong si Karl Marx, medyo ayaw niya. Okay, medyo hindi siya naniniwala na magiging maunlad ang isang place kapag ito ay, okay, under capitalistic, okay, na pamamahala. So, naniniwala siya na ma-achieve po ang tunay na pagkakapantay-pantay, ayan, ng society kapag ma-achieve nito ang communism. Okay, kaya tinawag siyang father of communism po. Next po, ayan. So, ang natitira na lang po is letter B at letter C. Okay? Bravo at si Charlie. Okay, ang sagot po natin ngayon, ayan. So, between Keynes po at Adam Smith po, ang sagot po natin ay letter C. Adam Smith po ang isasagot natin. Adam Smith. So, before tayo mag-proceed kay Adam Smith, okay, tatalakay muna natin sino ba yan si John Maynard Keynes. Okay, yung si John Maynard Keynes po, ayan, isa po siyang British economist. Okay?
British economist. At yung primary contribution niya po sa economics po, ayan, ay makikita po natin sa macroeconomics. Ulitin ko, ang primary po na contribution na ibigay niya po ay makikita natin sa macroeconomics po. Okay, siya po, ayan, ang sumulat ng The General Theory of Employment, Interest, and Money. Yes po, sa kanya po yan. Next, ayan, ang sagot po natin, ayan, is Adam Smith. Ayan, para mas lalo nating maintindihan sino ba yung si Adam Smith. Yan pong si Adam Smith po, siya yung father, ayan, ng modern economics. Paminsan tinatawag niya siyang father of microeconomics. More likely, medyo ano siya, kasi siya po ang sumulat ng The Wealth of Nation. Okay, so naniniwala siya, ayan, okay, sa free market, sa division of labor, at sa limited government intervention. So siya rin po, itong si Adam Smith, ayan, para hindi tayo mahilo, ang kailangan nating matandaan sa kanya, itong si Adam Smith po, siya po ang nagsasabi, ayan, at nagpauso sa sinasabi nating laissez-faire or laissez-faire na economics, na kung saan, ayan, gagalaw at gagalaw daw po ang market, gagalaw at gagalaw daw po, ayan, ang pamilihan o market po ng kahit hindi daw po makikialam itong si gobyerno. Or, okay, ang tawag po dyan ay laissez-faire or laissez-faire. Okay, next po, ayan, meron din tayong tinatawag na invisible hen. Okay, naniniwala itong si Adam Smith, ayan, ang market, kahit daw po, okay, ang market daw po, kahit hindi naman daw po siya pinapaikot ng gobyerno, okay, ito ay kusang gagalaw ng mag-isa. Okay, na para bang may kamay na gumagalaw sa kanya. Okay, next tayo. I hope na gets niyo po yan siya. Okay, explain na natin ang apat. Okay, paki-check ma. Paki-chat or paki-comment. Ayan, kung pwede na tayong mag-proceed sa number 2. Ayan. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko. Sige, pagpasensyahan nyo na ang boses ko, medyo hindi masyadong beautiful. Kasi, ayan, whole 8 hours tayong nagle-lecture kanina. Sige, please proceed. Okay, pasok kayo sa number 2. Microeconomics primarily focuses on letter A, the overall economy and government policies. Letter B, individual markets and consumer behavior. Letter C, international trade policies. And letter D, economic growth and inflation. Sige, I'm reading every comment. Kaya comment lang po. Ayan. Good evening, Coach Uir Ambang and future LPTs. Hello rin po sa iyo, Sir Dan Miguel Bernarte. Ayan. So, itong si Sir Dan Miguel Bernarte pa, ayan, magsasana all na lang tayo at manifesting matulad po tayo sa kanya. Dahil po, ayan, noong March 2024 po, ayan, kasama ko po si Dan Bernarte po na nag-take ng board exam during that time. And luckily po, ayan, siya po, ayan, ay top 9 during our time. Top 9 po siya. Top notcher po itong si Sir Dana Miguel Bernarte. Hello, sir. Ayan. Musta po ang ating buhay-buhay? Ayan. Sige, more power po sa iyo. Sige, explain natin. Microeconomics primarily focuses on A, the overall economy and government policies. Letter B, individual markets and consumer behavior. Letter C, international trade policies. Letter D, economic growth and inflation. So, saan ba talaga nag-focus itong microeconomics? Ang sagot nila ay letter A. May sumasagot ng letter A at syempre may sumasagot din ng letter B. Sige. Nadi-divide po ang dalawa. Nadi-divide po tayo. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B. Okay, very good po. Ayan, 50% correct na po tayong lahat. Okay, 50% na po tayong correct kapag letter A at letter B po ang ating sinasagot. Okay, kasi ayan,
hindi naman po nag-focus talaga sa economic growth at inflation ang microeconomics. Okay? At syempre, hindi naman yan tumutukoy sa international trade policies. Okay? Ekonomiya po yan. Okay? Meron po tayong two types of economics, macroeconomics at microeconomics. Okay? Ang isa po dyan, ayan, macroeconomics po. Ang isa naman po, microeconomics. So, ang sagot po dito, ayan, tama na po tayo. Ang sagot po dyan ay letter. Okay, ang sagot po dyan ay letter B. Okay, ang sagot po dyan ay letter B. Individual markets and consumer behavior. Okay, individual market and consumer behavior. Kasi ang letter A po na the overall economy and government policies po ay tumutukoy po yan sa macroeconomics. Okay, ulitin ko, ang letter A po, ayan, ay tumutukoy sa macroeconomics. Ang microeconomics po at macroeconomics po magkaiba. Okay, para mas lalong maintindihan natin, ang macroeconomics po, pang mataasang level po yan siya. From the word itself, macro, malaki, malaki. Malaki rin po ang mga concept na makikita natin dyan sa macroeconomics. Andyan po makikita ang GDP, ang GNP at marami pang iba. Pero itong microeconomics po, okay, nasa ibaba po yan siya. Nasa mababang antas po yan siya. For short, makikita po natin yan siya sa pag-aaral daw po ng individuals, businesses, small groups about buying, ayan, selling, and using resources. Yan po ay makikita natin, ayan, sa microeconomics. Okay? So, ang sagot natin dito mga chair, ayan, ay letter B. Ulitin ko, ang sagot ay letter B dahil ang letter A po, ayan, ay nag-talk about po sa macroeconomics. So ngayon, proceed po tayo sa number 3. Ayan, bigay po ayan ng react po, mag-react po dyan, ayan, or mag-comment if ready na po tayo mag-proceed sa number 3. Ayan, number 3. Sige, what fundamental problem in economics arises due to limited resources and unlimited wants? Ayan. Sige. Sa mga medyo mahihina ang network, kayo mag-alala, hindi naman to nawawala ang live natin. You can watch, you can make balik here sa aking timeline at watch po. And actually, pati yung mga previous live natin, pwede pa nating i-watch po kasi 1 month pa naman yan siyang mawawala. And don't worry if ever after 1 month hindi pa natin siya na-watch lahat. Ayan, I will be sharing my YouTube channel na lang po at ipipin ko na lang po sa aking timeline para mas lalo ninyong makita ito. Okay? I will be uploading everything po, lahat ng live natin sa aking YouTube channel. Ayan, sige. Pero so far wala pa naman siya, hindi ko pa pinalabas at malamang sa malamang wala pa yung follower ni isa. Okay, tinatambak ko lang yung mga question natin. Yung mga live natin doon. Sige. Ayan. Diretso tayo, what fundamental problem in economics arises due to limited resources and unlimited ones? So, konti lang yung resources mo, pero marami kang kagustuhan sa buhay. Okay, ano daw pong problem in economics ito? So, is it inflation, scarcity, opportunity cost, ayan, or demand? So, ayan, ang gagawin natin dito, ayan, add one out tayo para mas easy na lang po. Okay, para easy na lang po. Ayan, yung natin. So, nakikita ko dito, ang sagot ninyo is either letter A at letter B po. Ayan, kapag ang sagot ninyo is either letter A at letter B po, very good. Okay, tama na naman po tayo. Ayan, letter A at letter B po. Nasa letter A at letter B po ang sagot. Okay, 50% correct na po tayo. Okay, kasi when we say demand, it is a human desire and ability, okay, of consumer, okay? It is the consumer's desire and ability to buy a product or service at a given price. So, nakadepende sa presyo, okay, ang kanilang kagustuhan kung bibilin nila ito o hindi. Meanwhile, ayan, hindi rin natin pwedeng gawing sagot si opportunity cost. Kasi when we say opportunity cost, it is the value of the next best alternative that you give up when making a choice. Okay, sa madaling sabi, okay, ito yung sinasacrifice natin para makuha natin yung
isang gusto natin. Example, gusto nating bumili, okay? Example, pinagpipilian natin, namimili tayo, it's either bibili tayo ng bagong cellphone or, okay, mamamasyal tayo papuntang Dubai. Okay? So, yung tinatawag na opportunity cost, kung ano sa dalawang hindi mo pipiliin para magawa mo yung isa. Okay? Ganun po yung opportunity cost. At hindi yan yung tinatanong dito, ayan, sa ating tanong. So, we have inflation at scarcity. So, ang sagot po natin dyan, very good po, ayan, sa mga sumasagot ng letter B. Kasi letter B po ang sagot, scarcity. Kasi ano ba itong inflation? Ayan, ito po yung high, ito po yung gradual, ayan, na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Inflation po yan. Okay, ang scarcity po, ayan, meron tayong shortage at meron din tayong scarcity. Actually, lumalabas din po ang shortage sa board exam at lumalabas din po ang scarcity sa board exam. So ano pong difference ng shortage at scarcity? Okay, kapag sinasabi nating scarcity, gaya ng nakikita natin, limited lang po ang resources, nauubos ito, at kung gagamitin na natin yung resources na to, hindi na natin siya maibabalik pa. Kaya, kaya nagiging, nauubos siya. Kaya scarcity. Pero kapag shortage po, okay, mawawala lang siya, mauubos lang siya in a short period of time. At malamang sa malamang, kapag shortage, pwede siyang, okay, hanapan ng paraan. Okay, may resources pa rin, okay, tungkol dyan, okay, for dyan, pero during this time or during that time, sadyang nawala lang po siya. Ayan, I hope po na-explain ko po yung 4 na choices, yung inflation, scarcity, opportunity cost, at demand. So, pwede na po ba tayo mag-next? Ayan, paki-check po, paki-heart na lang, okay, kung pwede na tayong mag-next. Very good po, sabi ni Sir. Ayan, Arvin Saldua, Falorina, kapag sinasabi nating shortage po, kakulangan, very good. Kapag scarcity naman po, kakapusan. Kakapusan po, ayan, kapag scarcity. Yes po, Sir Arvin Saldua, Falorina, ayan, ang ating focus po dito sa aking live po is social studies po. Yes po, nakafocus po ito sa social studies, ang lahat ng live natin sa ating timeline. Ayan, marami nang nag-heart emoji. It means na-gets na po nila ang number 3. Papasok na po tayo sa number 4. In economics, supply refers to letter A, ayan, the desire to purchase a good or service. Letter B, the amount of a product that producers are willing and able to sell. Letter C, the highest price a buyer is willing to pay. Or letter D, ayan, the process of exchanging goods without money. So, anong sagot po natin dyan? Sige, ayan, I'm reading all of the comment po, ayan. So, sige. May sumasagot na, ayan, sige. Ayan, very good. Sige. Okay, may sumagot po ng letter A, may sumasagot din po ng letter B. Okay? Okay, nasa letter A at letter B din po ngayon ang ating so gaya ng sinasabi ko, ayan, 50% correct na naman tayo. Okay, 50% correct na naman tayo. Ayan, kasi hindi po natin pwedeng gawing sagot ang letter D, the process of exchanging goods without money. Okay, kapag sinasabi nating exchanging goods without money, ano ba ito? Ito ay kalakalang barter po. Nangyayari po itong kalakalang barter during what? Okay, during pre-colonial times or pre-colonial era. So, meron tayong letter A, letter B, at letter C. Ayan, karamihan po sa mga naga-comment po, ayan, majority ay nasa letter A at letter B. So, malamang sa malamang, ayan, very good po. Ayan, 50% correct na tayo. Alisin na naman natin ang highest price a buyer is willing to pay kasi malayo naman yun sa supply.
Okay? Kapag i-check naman natin ang definition po ng supply, kahit hindi na natin siya pag-aralan in economics point of view. Kasi kapag sinasabi nating supply in layman's term, ito yung dami ng produkto na meron tayo. Okay? Kaya ang isasagot natin diyan ay letter B. Letter B po, the amount of a product that producers are willing and able to sell. Kasi ang letter A po, desire to purchase a good or product po, ayan, medyo pwede natin siyang ililink po sa demand. Okay, pero itong letter B po, ayan, supply po talaga. Yan po yung exact definition ng supply. The amount of a product that producers are willing and able to sell. Actually, meron kasi tayong supply, meron tayong demand, at meron tayong price. Itong tatlong to, ayan, ay magkakambal. Triplets po yan siya. Kapag tataas ang price po, ayan, magre-react si supply, magre-react din po si demand. Kaya ito pong tatlo, mahalaga po yan siya as triplets. Ulitin natin kung paano siya gumagalaw. Okay? Example, tataas po ang presyo. Ayan, malamang ang demand po para sa isang certain na product na yan ay bababa po kasi po tumaas ang presyo at konti na lang po ang nakaka-afford nito. At malamang po kapag bababa ang demand, anong mangyayari? Konti na lang ang bibili, at nang dahil konti na lang ang bibili po, darami ang supply. Ayan, darami ang supply. Kaya kapag mataas ang price, mataas din ang supply. Okay, kapag mababa ang price, mababa din ang supply. Pero magkabaliktad naman po, kapag mataas naman po ang price, ayan, mataas naman po ang price, ayan, okay, mababa ang demand. Mababa ang demand. Ayan, I hope po na-gets nyo po siya. Ayan, I hope na-gets nyo po siya. Okay, I need confirmation po coming from our viewers ngayon. Ayan, paki-chat po if pwede na tayong mag-next po. Ayan. Okay, Cherry Ann Monil, ayan sir, baka may lumabas na star, baka may biglang tumayo. Don't worry po, hindi tayo face-to-face, hindi natin kayang gawin kung anong pinagagawa natin sa face-to-face na lecture. Ayan, so malamang wala po tayong star pagdating sa live. Ayan, sige. Okay, ayan, pwede na daw mag-next. Ayan, proceed po tayo sa ating next number 5. Ayan. So ang tanong sa number 5, if a price of a good increases and the quantity demanded decreases significantly, the good has A, inelastic demand, B, elastic demand, C, unit elastic demand, or letter D, no demand. Ayan, medyo nakakahilo ang number 5. Sige, try natin kung sino ang nakapag-aral na ng elastic demand at inelastic demand. Sige. Ayan, I'm reading every comment po. Ayan. Sige, very good. Ayan. Okay. Sige, nadi-divide po tayo. 50-50 po. Ayan, 50% po. Ayan, karamihan po ay sumasagot ng letter A. Okay, 50% ay sumagot ng letter A. 50% din po ay sumagot ng letter B. Ayan, kaya nadi-divide po. Ayan ang taong bayan between letter A at letter B, which is a good choice din po. Ayan, kasi gaya ng nauna, ayan, itong letter C at letter D, ayan, sasaw lang, samok lang. Samok lang po yan silang dalawa. Kaya, okay, very good. 50% correct na naman po tayo. Pero ayan, 50% ay sumagot ng letter A, ang 50% ay sumagot ng letter B. Malamang ang 50% ngayon ay makukuha, okay, ng kadiliman. Kasi nga, ayan, okay, nagpalin lang na naman sila. So ano ba yung inaas ngayon sa tanong? Ayan, if the price of a good increases and the quality demanded, okay, decreases significantly, the good has inelastic demand
or elastic demand. So ngayon, explain ko po muna sa inyo anong ibig sabihin ng elastic demand at inelastic demand. Okay? Sige, sige. Ayan, may humahabol pa. Okay, may humahabol pa. Sige, sige, hintayin natin yung mga, okay, sige. So, when we say inelastic demand, explain tayo sa letter A muna tayo mag-focus. Letter A muna tayo mag-focus. When we say inelastic demand, ito ay tumutukoy, ayan, ito ay tumutukoy sa mga situation na kung saan, ayan, kahit na tumataas ang price o nag-iiba ang price, wala pong pakialam. Bibilhin at bibilhin pa rin yan ng taong bayan. Okay? Papataasin mo ang price ng gamot. Example, gamot tayo. Kapag tataas ang presyo ng gamot, wala pong magagawa ang taong bayan. Bibilhin at bibilhin pa rin yan nila. Kaya kapag tataas ang price, ang demand still pa rin po, bibilhin pa rin po, mataas pa rin po. Ang tawag sa type of demand na ganyan is inelastic demand. Okay, meanwhile, ayan, ang elastic demand naman po ay yung, okay, ay yung opposite naman po ng letter A na inelastic demand. Kapag sinasabi nating elastic demand po, kapag tataas agad siya, kapag tataas ang presyo, ayan, malamang sa malamang po, konti na lang po yung bibili. For short, yung letter A po, inelastic demand, ito po yung pagtaas ng presyo ng mga, okay, na mga necessities natin. Okay? Yung letter B naman po, ayan, ito po yung mga, okay, wants lang po natin, kagustuhan. Example, mga mamahaling cellphone. Kapag medyo tataas po ang presyo niyan, konti na lang po ang makaka-afford, kaya konti na lang po, ayan, ang demand regarding that. Ganun lang po ang explanation sa inelastic demand at elastic demand. I hope po na-gets nyo po ito. I hope na-gets nyo po ito. Very good po kay Sir Vibes. Very good po kay Sir Vibes Laurente Palawan. Ayan, kapag sinasabi natin inelastic demand, okay, ito po ay tumutukoy sa mga goods, ayan, na important po, important. Pero kapag sinabi elastic demand, hindi naman masyado importante. Kaya kung tataas ang presyo niya, ayan, olats tayong pakialam. Olats tayong pakialam at bababa, ayan, ang demand niya. Okay, sige, sige, sige. Okay, magbigay po ng senyales na nagets nyo na po at tayo'y proceed na po. Okay, dediretso na po sa number 6. Ayan. Sige, sige. Shout out sa mga naging estudyante ko siyan kanina. Ayan, na tumatambay ngayon dito sa ating live. Ayan, huwag kayo mag-alala. Buhay na buhay pa naman ako. Okay? So, kanina kasi, since 8 a.m. until 5 p.m., straight akong tumatayo sa unahan, ikot ng ikot sa auditorium. Ayan, nagkaroon kami ng majorship class for BE Ed kaninang araw. So more likely tinalakay namin in just one day. Ayan, ni-lecture namin ang whole life ni Rizal, readings ni Rizal na topic din namin yung ethics, understanding the self, nag-science kami, nag-Filipino kami, ayan, at Philippine history. Okay, i-note nyo po, ayan, ang lahat ng nasabi ko po, may English din pala, ang lahat ng yan po ay tinapik namin in just one day. Ayan, so more or less meron kami kaninang 800 slides na tinapos in just 8 hours po. Kaya medyo ayan, hindi masyado ang aking hindi masyadong watermelon or maganda ang ating boses ngayon kasi nga medyo ginalingan kanina. Ayan. So tama na ang chismisan, hindi naman yun ang pinunta natin dito. Proceed po tayo sa number 6. What term describes the satisfaction or benefit a consumer gets from consuming a good or service? Ayan, so is it marginal cost, utility, opportunity cost, or profit? Ayan.
So, letter A ba yan? Letter B ba yan? Letter C ba yan? Or letter D? Ayan, I am reading every comment po. Sige, sige, sige. Okay, while answering, ayan, gusto ko lang advertise, sige. Ongoing pa rin ang ating registration para sa ating limited slot na final coaching dito sa ating page, ayan, dito sa ating account, ayan. So, yung mga magme-message lang po or kasama po sa ating page, sila lang po yung makakasama sa final coaching. Sila lamang po yung makakasama sa final coaching. Ayan, ang final coaching natin 16 hours po na diretso-diretso. Ayan, i-divide natin into 2 days na. Ayan, itatalakay po ang different subjects po. Okay, ng BS Ed Social Studies major. Ayan, so malamang sa malamang wala tayong subject na hindi tatalakayin at wala tayong concept na hindi, ayan, papasukin. I-try na aanseran lahat. Ayan, so kapag gusto niyo just message me po para makapasok tayo sa ating final coaching. Limited slots lang po yan siya. Limited slots lang po yan po siya. PM me na lang po. Ayan, sige, sige. So focus tayo dito. What term describes the satisfaction or benefit a consumer gets from consuming a good or services? Is it marginal cost? Okay, marginal cost po bang hinahanap dyan? Is it utility? Is it, okay, is it opportunity cost or is it profit? Ano kaya ang sagot dyan? Sige, sige. Ayan, ang sagot nila ay letter B. Okay, sana all B daw. Yes, yes, yes. Sige. Okay, may sumagot ng letter B. Ayan, may sumagot din po ng letter C. Ayan, sige, sige. May sumagot ng letter C. Ayan, sige, sige. Okay, interesting. Okay, may sumagot ng letter B, letter C. Ayan. Sige, ang tamang sagot po dyan, before tayo papasok sa tamang sagot, explain muna natin. Okay, may nakita rin akong sumagot ng letter A. Ano ang letter A na yan? Yan po yung una nating aalisin dyan. Okay, kapag sinasabi nating marginal cost, okay, when we say marginal cost, okay, this refers to the extra, okay, cost of producing one more unit of a product or service. Okay? Ulitin ko, kapag sinasabi nating marginal cost, ayan, ito po ay tumutukoy sa extra cost of production or of producing one more unit. Example, okay? Example po, okay, meron tayong bakery. Ang bakery na to ay nakakagawa ng 100 cupcake for 200 pesos. Okay? So, ibig sabihin nun, ayan, ang marginal cost, ayan, for every cupcake po ay 2 pesos. Okay? Marginal cost po ang tawag dyan. Kumbaga, para mas lalo nating maintindihan, in layman's term po, ayan, ito po yung presyo ng isang produkto, ayan, na chine-check na siya, kinukuha na ang ingredients, ang labor at utilities. Kung ano yung puhunan. Kumbaga, marginal cost po ang tawag dyan. Okay, okay. So, next po, meron tayong profit. Okay? So, iba po ang marginal cost sa profit. Ang profit naman po, ito yung makukuha natin, okay, na income. Okay? Pero, ayan, itong profit na to, ayan, okay, focus muna tayo sa profit. Makikita natin siya sa board exam. Ito po yung keyword niya, ayan. Okay, ito po yung keyword niya, the money a business makes after subtracting all its costs from its total revenue. So, kung ano yung revenue mo, ayan, okay, ano yung total na income mo, aalisin mo po, okay, yung cost, yung marginal cost, okay, or yung cost, ayan, sa revenue mo, kung ano yung matitira doon, ayan, yan po yung profit mo. So, meron na lang po tayong utility at opportunity cost. So, i-divide natin yan siya. Kapag sinasabi nating opportunity cost, ano ito? Okay? Yes po, ang sagot po dyan ay letter B. Pero binibigyan natin ng explanation kung bakit letter B ang sagot.
Okay, bakit hindi letter C? Kapag sinasabi nating, okay, opportunity cost, ayan, na-explain ko na to kanina, pinapili ka between, ayan, magbibigay tayo burger pati pizza. Okay? Okay, ang pera mo $10, kaya pwede kang bumili ng burger, pwede kang bumili ng pizza. Pinili mong bilhin burger. Kaya kinain mo yung burger. Okay, ang opportunity na kinuha mo is yung burger, pero yung opportunity cost, ang nawala sa'yo, ayan, is yung pizza. Okay? Kasi hindi mo siya nakuha. So, yung utility, yan ang tamang sagot kasi when we say utility, ayan, yan po yung overall satisfaction na nakukuha mo from eating or from getting a service. Ayan, I hope, okay, malinaw po yan siya sa inyo. Ayan, next tayo, magbigay na lang ng, sign if nagets nyo na po yung number 6. Proceed tayo sa number 7. Ayan. Number 7, the law of diminishing marginal utility states that as a person consumes more of a good, the additional satisfaction, letter A, increases, letter B, stays the same, letter C, decreases, or letter D, disappears completely. Ano pong sagot dyan? Ayan, actually, itong number 7 po, ayan, kahit hindi na natin siya i-check through economic point of view, masasagutan po natin yan siya agad-agad. Pero nang dahil nasa economics tayo, ayan, so explain pa rin natin siya, ayan, okay, nang medyo okay. Sige. Okay, very good po, Sir Christopher Abalgar. Ayan, opportunity cost, opportunity loss or achieve after making a decision. Very good. Ayan, sige. Sir, super galing mo po. Sinundan kita. Sige, thank you po, ma'am. Ayan. Yes po, sa mga hindi nakakaalam, yes po. Sa mga hindi nakakaalam, ako rin po ay isa sa mga freelance lecturer po ng iba't ibang review center. Kasama na po yan ang lecture po. Ayan, lecturer din po ako kay Sir Melvin Buracho. Ayan. So, hanggang ngayon, lecturer pa din po ako doon. Ayan, pero so far, ayan, doon binabayaran ako. So, dito sa page ko, wala pong bayad to. Free po ito. Free lecture ito for everyone. Para naman ma-share natin kung ano yung knowledge natin na meron tayo. Ayan, sige. Okay, thank you Ma'am Alessandra for trusting at sa pagsunod dito sa atin. So, focus muna tayo dito sa number 7. The law of diminishing marginal utility states that as a person consumes more of a good, the additional satisfaction, letter A, increase, B, stays the same, letter C, decreases, or letter D, disappear completely. Malamang sa malamang hindi natin okay, sasagot ang letter B at letter D. Okay, kasi nga masyadong neutral ang sagot na yan. Okay, so papasok tayo, sasagot tayo sa letter A at letter D. Increases lamang po at, okay, increases at ang decreases po. Diyan lang tayo, okay, magfo-focus. Pero ang tinatanong kasi, law of diminishing marginal utility. So, ayan, when we say law of diminishing, ayan, marginal utility, kapag sinasabi nating law of marginal utility, ayan, ito po ay tumutukoy sa may kinalaman to sa previous na item na which is utility, which is satisfaction. So naniniwala siya dito sa law of marginal utility that as you consume more of a good or service, kapag mas marami na yung service na consume mo, be it pagkain or service, ayan, mas nawawala daw po, ayan, yung satisfaction na nakukuha mo from it. Example, okay, meron tayong isang pizza. So, malamang sa malamang, usually, ang pizza po, nadi-divide po yan siya into 8, diba? So, sa unang kagat po natin ng pizza, ayan, sarap na sarap tayo, okay? Ang rate natin, nung kinain natin siya, 1,000/10. Next, nung kinain mo yung second na piece ng pizza, ayan, okay, nasasarapan ka pa rin, pero yung lasa mo, ayan, naging 100/10, pero sarap na sarap ka. Pero as,
okay, the more na kumakain ka, the more na nawawala yung urge mo na kainin yung pizza, okay, kung i-compare mo siya sa first time na kinagat mo siya, okay, or kinain mo siya. Ang tawag po sa utility na yan ay law of diminishing utility. Kaya ang sagot po natin dito mga chair, letter C po, as more as nag-consume tayo ng good, ayan, yung satisfaction naman natin bumababa. Kaya ang sagot po natin ay letter C. Very good po. Ayan, next po tayo, number 8. What is the point at which the quantity demanded equals the quantity supplied? Is it disequilibrium? Is it equilibrium? Is it surplus? Or is it shortage? Sige. Ayan, I appreciate people po. Ayan, na-appreciate ko po yung mga nag-comment po sa comment section kasi through that po ay parang nakikita ko na rin kayo na nagpa-participate face to face. Ayan. Inshallah soon, ayan, yung mga anak-anak ko dyan na social studies major, magmi-meet tayo ulit. Ayan, at hindi na lang tayo, ayan, magle-lecture online. Pero yung mga anak ko, mga bagong anak ko na andito lang sa live, ayan, sige. Okay, more interactions with you po kasi marami pa naman tayong free live sessions dito. Ayan, sige. So number 8 muna tayo. Ayan, what is the point at which the quantity demanded equals the quantity supplied? Is it this equilibrium, surplus, or shortage? Okay, may sumasagot ng letter B, baby. Perfect. Sige. Okay. Very good. Landslide victory tayo ngayon. Ngayon, tama po. Equilibrium po ang sagot dito. Equilibrium po. Ayan, deserve ninyo po ng pangmalakasang clap. Ayan, equilibrium po ang ating isasagot dyan. Kasi po kapag sinasabi nating shortage at surplus, na-explain na natin yan kanina. Kapag sinasabi nating shortage, kakulangan. Kapag sinasabi nating surplus, kakapusan. Ayun, so meron tayong equilibrium at disequilibrium. Ibig sabihin po, ayan, equilibrium, kung ano po, ayan, yung demand, yun din po yung supply. For short, walang mangyayaring surplus at shortage. Kaya ang sagot po dyan, equilibrium. Easy lang naman po yun siya. Kahit hindi ko na i-explain, alam kong nagigets nyo naman po yan siya. Ayan, paki-comment po kung nangangailangan pa po kayo ng additional. Okay, paki-comment po kung nangangailangan pa kayo ng additional explanation regarding this question. Ayan, if wala po tayong tanong pa, proceed na po tayo sa number 9. Ayan, hindi ko na kasi i-explain kasi yung concept sa number 8 ay nakikita na natin o napagdaanan natin sa previous numbers po. Okay, medyo link lang siya sa ibang concept. Ayan, sige. Okay, proceed tayo sa number 9. So, in Marxist economics, okay, the term bourgeoisie, okay, sabi ng iba bourgeois daw yan, bourgeoisie na yan, or bourgeois. Okay, wala tayong pakialam kung ano-anong pronunciation nila. Ayan, basta alam natin kung ano yung sinasabi. Ano daw po ang ibig sabihin ng bourgeois? Okay, anong ibig sabihin ng bourgeois, bourgeoisie, or bourgeois? Ayan. So, ang term na bourgeois ay, ayan, is it factory worker, landowners, capitalist class ba yan, or government officials? Sige. Paki-comment lang sa number 9. Bourgeoisie. Yes. Ayun, narinig niyo yan, yun ang sabi ni Google, bourgeoisie. Okay. Yun ang sabi ni Google, bourgeoisie daw po, bourgeoisie di po. Yes. Pero sige lang, bourgeois lang muna tayo ngayon, okay lang naman yan. Sige. So etong bourgeois po or bourgeoisie po, nanggaling po yan sa, ayan, theory po. Okay? Ay, nanggaling po yan sa book ni
Karl Marx. Itong si Karl Marx, yan ang sinabi natin kanina, father of communism. Siya po ang sumulat ng Communist Manifesto. Okay, kasama niya po si Engels nung sumulat po ng Communist Manifesto na yan. Pero ano ba yung hina-highlight dyan sa Communist Manifesto? Ayan, kapag patuloy daw po na capitalistic daw po ang society, okay, kapag patuloy daw po na capitalism ang type of government or type ng pamamahala daw po sa market, ayan na makikita natin sa market, wala daw pong progress. Okay, ang mga mahihirap daw po ay mahihirapan na makuha nila ang karapatan upang magkaroon ng masarap na pamumuhay. So for itong si Karl Marx, ayan, hindi siya pabor sa capitalistic society. Mas naniniwala siya na ang lahat daw po ay magkakaroon ng pantay-pantay na opportunity kapag magiging communist po ang type, okay, ng society na kinakagalawan natin. So kasama rin po, ayan, sa Communist Manifesto ang kanyang social class sa capitalistic society na always lumalabas po sa atin. So meron tayong bourgeois or bourgeoisie, meron din tayong tinatawag na proletariat, at meron tayong tinatawag na lumpen proletariat. Okay? Kapag sinasabi nating proletariat, ito po ay tumutukoy sa mga manggagawa. Okay? Or mga factory workers. Okay? Kaya hindi natin pwedeng isagot yung letter A. Kasi kapag sinasabi nating proletariat, sila po ay nagtratrabaho sa mga bourgeoisie. Or, ito mga bourgeoisie, sila po yung mga okay? Sila po yung letter C po, the capitalist class that owns production. Okay? Actually, pwede nating isagot yung letter B. Pero, ayan, umbrella method po kasi yung letter C. Okay, itong si letter B, papasok lang siya kay letter C. Kaya ang isasagot po natin is letter C, the capitalist class that owns production. Okay, ulitin ko, communism, ang lahat ng ari-arian ay kontrolado ng gobyerno. Okay, communism, ang lahat ng ari-arian ay hawak ng gobyerno at sila na lang po ang magdidistribute ng mga resources na ito fairly sa taong bayan. Kapag sinasabi natin na capitalistic society, ang lahat ng ari-arian, ayan, majority dito ay hawak ng taong bayan, particularly ng mga nasa upper class. Okay? Particularly mga bourgeois or the capitalist class that owns production. Okay, so na-explain ko na po ang bourgeois or bourgeoisie. Na-explain ko na rin po ang proletariat. May isa pa akong hindi na-explain, ang lumpen proletariat. Itong lumpen proletariat ay kasama rin po sa mga in-explain na makikita natin sa Communist Manifesto na sinulat ni Karl Marx. So ano ba itong lumpen proletariat? Ayan, nakasaad dito na aside from manggagawa at yung mga nasa pedestal or yung mga aristocrats or yung mga mayayaman, meron din tayong tinatawag na lumpen proletariat na kung saan, okay, mas mahirap pa sila sa proletariat o manggagawa. For short, ayan, ito, mga nasa slums sila or nasa streets. Ang tawag sa kanila, lumpen proletariat. Okay? Paminsan, ayan, lumalabas po sa board exam, dinadagdagan nila ito. They are living or oftenly living in criminal lives. Okay? Okay? Naninirahan sila, ayan, using criminal lives. Yung iba nagnanakaw, yung iba gumagamit ng mga masasamang gawain, gumagawa ng mga masasamang gawain para lang mabuhay. Ang tawag sa kanila ay lumpen proletariat. Ayan, next po tayo, number 10. Which economic system is characterized by government control of trade to accumulate wealth? Okay, is it capitalism, mercantilism, socialism, or communism? Sige. Okay. Ayan, sige. Okay. Anong sagot nyo dito, number 10? Ayan, ano daw po economic system ang nauso? Okay, itong economic system na tinatanong dito, ayan, ito ay nauso during 16th century to 18th century. Okay?
Ang sagot po dyan, ayan, ay letter B, mga chair, mercantilism. Okay, kasi na-explain na natin ang ibig sabihin ng capitalism. Na-explain na rin natin ang ibig sabihin ng communism. Pero ayan, focus tayo dito sa mercantilism. Ano ba yung ibig sabihin ng mercantilism? Ayan, ito po ay tumutukoy, ayan, sa pag-control po, ayan, ng tradings po, ayan, to accumulate wealth. Okay, patok po dyan ang kalakalanggalyon. Okay, focus po ang gobyerno sa pagpaparami po, ayan, ng pera. Okay, focus ang gobyerno sa pagpaparami ng kanilang kayamanan. Okay? Pagpaparami, pagpapayaman through trading. So, alam kong familiar kayo, since social studies major kayo, alam kong familiar kayo, ayan, sa kalakalanggaryon na nangyari during 16th to 18th century. Okay, kasi nga ang goal nila, magiging mayaman sila, magiging mayaman sila. Okay, ang mga bawat bansa. Ayan, sige, next tayo para mabilis naman ang ating buhay-buhay ngayong gabi. Okay, number 11, macroeconomics focuses on letter A, supply and demand in a single market. Letter B, the behavior of individuals and firms. Letter C, large-scale economic factors like GDP, inflation, and employment. Or letter D, the cost of production for a single firm. Ayan. So, isa sa mga pinaka-easy na tanong natin ngayong gabi is yung number 10. Yung number 11. Okay, ano daw po ang tinutukoy dito sa number 11? Ano daw po ang macroeconomics? Isilang yan. Syempre, hindi natin isasagot. Ayan, hindi natin sasagutin ang number 11. Hindi natin sasagutan ang 11 ng shallow na answer katulad ng letter A. Okay, kasi ang letter A, ayan, ito ay supply and demand in a single market. Ayan, ito po ay concept na makikita po natin sa microeconomics. Kaya hindi natin isasagot ang letter A. Cost of production in a single firm, ayan, microeconomics pa rin yan. Microeconomics pa rin yan. So, meron tayong letter B at letter C. Okay, very good po. Very good po. Ang sagot po natin ay letter C. Large-scale economic factors like GDP, inflation, and employment. Very good po tayo ngayon. Very good po tayo. Ang macroeconomics nasa taas na antas, okay, ang kanilang pinaprioritize ay yung mga malalaking problema katulad ng GDP, GNP, employment, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, price ceiling, price floor, lahat lang yan ay makikita po sa macroeconomics. Pero kapag sinasabi nating microeconomics, ayan, nasa mababang level lang po yan siya. Nasa mababang antas lang po yan siya. Kaya very good po ang ating sagot. Okay, proceed po tayo ngayon sa number 12. Which is not a factor of production. Is it land, labor, capital, or money? Ayan, easy lang din. Sige. Ayan, comment lang. Okay, I'm reading everything po. Okay, ulitin ko pa, which is not a factor of production. Sige, interesting. Ayan, medyo nagugulantang ang buhay-buhay. Okay? Ng taong bayan dito sa tanong na to. Okay, ang sagot po dyan, ay letter D. Okay, money po ang sagot dyan. Ulitin ko, ang sagot po dyan, letter D. Hindi po yan siya factor ng production, ang capital. Ay, ang money. Okay? Ang capital, pasok po yan sa factor of production. Okay? Kapag sinabi nating, okay, factors of production, tandaan nyo po ang cell. Letter C, E, L, L. Very good po, Ma'am Ika Shin. Ayan, kapag factor of production, tandaan natin yung cell. Letter C, letter E, letter L, letter L. So, pasok sa
factor of production ang capital. Ang capital, andyan po makikita natin ang mga lupa kung saan magtatayo ng yung business. Andyan din po yung term na capital, which is yung sinabi ninyong money. Andito rin po yan. Ayan sa, okay, sa capital. Next po ay letter E, entrepreneurship. Yung abilidad ninyo kung paano nyo, ayan, okay, i-market ang business ninyo. Entrepreneurship po. Next po, meron din po tayong tinatawag na, ayan, land, ayan, at last one, labor. Okay? Last one po, labor. Ayan, so malamang sa malamang, ayan, okay, hindi po pasok si money kasi si money makikita na po yan natin agad sa capital. I hope na gets nyo po siya. Ayan, next tayo, ayan, number 13. Ayan, sige, sige. May, okay, sige, sige. So, the cause of the next best alternative for gun when making a decision is called. Ayan, number 13, anong sagot nyo dyan? Okay, may sumasagot ng letter C. Okay, tama ba ang letter C? And actually, itong number 13 paulit-ulit na lang kasi nga na-topic na natin to kanina. Pero sige, pagbibigyan para mas lalong magets na natin ang concept. Ayan, pero ayan, nakikita ko naman, ayan, na medyo tumatama na po ang taong bayan, ang ating mga kapitbahay kasi nga ang sagot nila lahat ay letter C, which is yan po ang tamang sagot natin ngayon. Letter C po, opportunity cost. Opportunity cost, for example, ayan, may 10 pesos tayo, pinapapili tayo kung ang bibilhin natin ay isang mangga or isang apple, ayan, pinili natin yung mangga, kaya yung opportunity cost po natin ay yung apple. Ganun lang man po siya ka-easy. Ganun lamang po siya ka-easy. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili. Proceed na po tayo sa number 14. Ayan. So, number 14, a market structure with single seller and no close substitute is known as. Anong sagot dyan? Okay, is it perfect competition? Is it oligopoly? Is it monopoly? Or is it monopolistic competition? Ayan, one lang po single lang po ang seller. Okay, baka medyo napapatiwarik ang ating buhay sa number 14. Pakibasa po. Okay, number 14, ayan, sagot nila is letter C. Okay, sige, sige. May sumasagot ng letter B eh. Sige, sige. May sumasagot ng letter B. May sumasagot ng letter C. Ayan, interesting. Ang sagot po dyan, ayan, number 14. Ang sagot po natin sa number 14, mga chair, ayan. Okay, ang inaas po dyan, isa lang daw po yung nagbebenta pero marami ang bumibili at wala na po. Kapag hindi na siya magbebenta po, ayan, wala nang ibang pamilihan. Kaya ang sagot po dyan, ayan, monopoly. Monopoly. Kapag isa lang po yung nagbebenta, marami ang bumibili. Okay, monopoly yan. Okay, itong si monopoly may kambal po yan siya. Si monopsony. Okay, itong si monopsony naman, okay, kapag isa naman po, ayan, ang bumibili, pero marami ang nagbebenta, ayan, ang tawag dyan, monopsony. Okay, monopsony. Ayan. So,
Proceed tayo, explain natin yung ibang mga example, ibang nasa choices. Kapag sinasabi nating perfect competition, okay, marami po yung nagbebenta, ayan, marami rin ang bumibili. Pero ang problema dito, ayan, ang problema dito sa mga nagbebenta, ayan, pare-pareho po ang mga binebenta nila. Perfect competition po yan. Pero kapag sinasabi naman nating monopolistic competition, marami ang nagbebenta, ayan, pero ang binebenta nila iba-iba rin po. Ang example niyan, Jollibee, McDo at Mang Inasal. Monopolistic competition po ang tawag sa kanilang kompetisyon. Ayan. At next po, ayan, oligopoly few naman po ang mga sellers. Ayan. Example po ng monopoly, ayan, very good kay Ma'am Sheila May Carrera. Ditantes po, ayan, Meralco. Okay? Meralco po ang example niyan. So next tayo. Sige, number 15. Okay, inflation. Inflation refers to, okay, a decrease in the general price level. Letter B, an increase in the general price level. Letter C, a rise in unemployment. Or letter D, an increase in the money supply only. Okay, number 15 na po tayo. Actually, easy lang naman po yan siya. Okay, aalisin natin agad yung decrease kasi kapag inflation, increase yan. So, ang letter B, letter C, at letter D yung probable na magiging sagot natin. Okay, alisin natin si letter A kasi decrease siya. So, letter B, C, or D. Okay, syempre, alisin natin yung unemployment. Okay, inflation, it has nothing to do with employment po or mga jobs. So, alisin si letter C. Meron tayong letter B at letter D. Ang isasagot po natin ay letter B po. Okay? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan po ang another term po, okay, for inflation. Ayan. I believe wala nang explanation for this. Next tayo, number 16. Okay? When a country imports more than it exports, it has A, trade surplus, B, trade deficit, D, balance rate, or D, market equilibrium. Okay, ano pong sagot natin ngayon? Okay, number 16 tayo. Sige. Okay, I'm reading every comment po. Ayan, sige. Ayan, okay. Very good po, ayan. Okay, nasa tamang landas tayo ngayong gabi. Yes, nasa tamang landas po tayo ngayong gabi. Yes po, very good. Ang sagot po dyan ay letter B, trade deficit po. Okay? Kasi nga, hindi po equal. Wala pong equilibrium na nangyayari. Walang equilibrium na nangyayari. Kasi nga, ayan, ang andito sa choices po, mas marami, okay, ang kanyang nai-import more than sa kanyang nai-export. Kapag sinasabi nating import kasi papasok, okay, inside. Import, okay, inside yan. Pero kapag export, ayan, ipapalabas pa lang bansa. Exit. Exit pati, okay, inside naman po ang import. Kapag sinasabi nating trade surplus, ayan, kapag sinasabi nating trade surplus, okay, kabaliktaran yan ng trade deficit kasi mas marami, ayan, mas marami yung export kaysa sa import. Trade surplus po yung nangyayari dyan. Okay, pero kapag sinasabi nating balance rate, ayan, equal po, ayan, yung nangyayari, ayan, sa ano, kung gaano kalakas yung import natin, ganun din kalakas ang export natin. Okay, ganun lamang po yan siya ka-easy. Ayan, so ano naman po ang ibig sabihin ng market equilibrium? Okay? Ano naman po ang ibig sabihin kapag nangyayari po ang market equilibrium kapag yung supply, ayan, at ang demand po ay balance. Ang ibig sabihin dyan, market equilibrium. Number 7 po. Okay, last 4 items tayo para ngayong gabi. Last 4 items na lang. Ayan.
Sige. So when GDP falls for 2 consecutive quarters, the economy is considered to be in A. Letter A, ayan, boom. Letter B, recession. Letter C, inflationary period. Or letter D, expansion. Sige. Ayan. Okay, may sumasagot ng recession, letter B. Sige, sige, check natin kung tama yan. Ayan, may sumasagot ng letter B. Ayan, letter B, letter B. Sige. Okay. Okay, explain pa natin. Kapag bumababa daw po ang ating GDP for 2 consecutive quarter, paanong tawag dito? Recession, boom, inflationary period, or expansion? Okay, ang una po natin alisin dyan, expansion. Wala naman siyang kinalaman dyan sa tanong natin. Okay, man kinalaman niyang expansion sa tanong. Ayan, next, panguna nating aalisin po, ayan, ay yung economic boom. Kasi kapag sinabi nating economic boom, maayos po ang daloy ng ekonomiya. Ulitin ko, okay? Kapag sinasabi nating economic boom, ayan, maayos po, ayan, ang daloy ng ekonomiya. Pataas ng pataas ang ekonomiya. So we have only letter B at letter C na nara. When we say inflationary period or inflationary period, ayan, okay, this refers to a period po, ayan, of rapid expansion of the, okay, yes. Okay, am I audible? Naririnig ba ako? Okay, kapag sinasabi natin inflationary period po, ito po yung period na kung saan tumataas yung mga bilihin. Okay? Pinaka-literal po sa lahat ng nasa choices. Kaya ang isasagot natin dyan ay recession. Okay, kapag bumababa po ang GDP natin for 2 consecutive quarters po, ayan, recession. Pero kapag nagtatagal pa rin po, tumatagal, ayan, okay, patagal, pababa pa rin siya ng papaba ang ating GDP, hindi na po recession ang tawag dyan. Okay, kapag okay, dediretso ang pagbaba ng GDP or ng ekonomiya po, ang tawag dyan ay depression. Okay, depression na po. So after po ng pagbaba, after ng recess po, economic recession, papasok siya sa depression. Tapos, ayan, pataas naman siya ng pataas, ayan, hanggang sa ma-achieve niyang economic boom. Ayan. Yes. Next tayo, number 18. The total market value of all goods and services produced within a country's border in a given year is called. Ayan, last 3 items na lang po, matatapos na tayo ngayong gabi. Okay, last 3 items na lang. Ang tayo ngayon sa pang last 3 items natin, the total market value of all goods, ayan, and services produced within a country's borders in a given year is called, ayan, is it domestic, okay, gross domestic product? Is it net national product? Is it gross national product? Or is it national income? Sige. Okay, while waiting para sa answer po ng lahat, ayan, advertise lang natin ulit sa mga gusto humabol po sa ating sa ating final coaching po, ayan, na limited slot lang po siya. Kung sino lang po yung nasa group natin, sila lang ang makaka-receive ng final coaching natin, ayan. 16 hours po for 2 days. Okay, 10 subjects, ayan, paki-PM lang me po. PM lang me po kung gusto ninyong mapasok po sa ating final coaching. Malamang sa malamang March po yan, 16 and 17. Sige. So, number 18 tayo. Ang sagot po dyan ay G. Okay, anong sagot ng taong bayan? Check ko muna. Yes po, very good po tayo. Ang sagot po dyan ay GDP. Okay, ang sagot po dyan, GDP. Kasi nga, ayan, ang sinabi dyan, gawa daw po, ayan, sa country's border. So, dito lang po sa isang certain
na country. For short, gawa dito sa Pilipinas. Okay, GDP or gawa. Okay, ito yung total na income ng isang place ng lahat ng mga produkto na makikita sa loob ng kanyang border. Okay, kaya ang sagot dyan ay GDP. Ano naman po ang tawag sa income na kung saan pati yung mga Pinoy na nasa ibang bansa ay bibilangin na yun siya. Okay? So kasama na siya sa national income or sa income. Ang tawag dyan ay gross national income. Okay, GNP. Ulitin ko, pag GDP, gawa ng mga produkto na ginawa sa Pilipinas. Pero kapag GNP, gawa na yan siya ng lahat ng mga Pilipino. Kaya mayroon tayong tinatawag na GDP gawa dito sa Pinas at GNP gawa ng Pinoy. Kahit saang bayan ka pa, kahit saang place ka pa, basta Pilipino ka, mapapasok po ang income mo sa GNP. I hope na gets po siya ng taong bayan. Ayan, next na po tayo sa ating final 2. Okay? The law of supply states that all else being equal, okay, the increase of price leads to, okay, supply and demand na naman tayo papasok, mga sure. Okay, supply and demand po yan siya. Sige, anong sagot natin? Letter A, a decrease in quantity supplied. Letter B, no change in quantity supplied. Letter C, an increase in quantity supplied. Or letter T, a decrease in demand. Ayan, try natin. Kung nahihilo pa ba? Ayan, dito. Okay, try natin kung nahihilo pa kayo sa ganitong mga tanungan. Sige, I'm reading, okay, the comments dito sa comment section. So, next week po, next session po, which is February 21 po, ang topic natin ay Socio-Cultural Anthropology. Socio-Cultural Anthropology na po tayo. Ayan, sa next session natin, free live natin, which is February 21. I hope, ayan, andito pa rin tayo para tuloy-tuloy ang ating kaalaman. Ayan, sige. So, ang sagot po natin, okay, for number 19, ayan, the law of supply states that all else being equal, ayan, is letter C po. Okay, kapag tataas ang price, okay, there is, ayan, an increase in quantity supplied. So, marami ang supply kasi mataas ang presyo. Okay, very good. Nagigets na po nila. Konti na lang po, ayan ang sumasablay. Ayan dito. Okay, sa item na to. Okay, syempre mataas ang price kaya mataas din yung supply. Ganun lang po siya, Charlie. Very good. At ang ating last number, ayan, ang ating last item para sa gabing ito. What type of market structure is characterized by many firms selling slightly differentiated products? Ayan, ito yung, okay, easy lang siya kahit number 20. Okay, so far, ito yung pinakamatagal nating live. Okay, so far, ito yung medyo matagal-tagal tayo kasi nga marami tayong concept na tinalakay. Okay, random ang ating buhay. After pumunta ng macroeconomics, nag-microeconomics naman. Kaya mekos-mekos tayo ngayong gabi. Ayan, sige. What type of market structure is characterized by many firms selling slightly differentiated product? Is it monopoly, perfect competition, monopolistic competition, or oligopoly? Okay, I can see letter C. Okay, may sumasagot din ng letter D. Ayan. Okay, ang una nating alisin, ayan, monopoly kasi nga many firms, marami yung nagbebenta. Ang monopoly, isa lang po ang nagbebenta dyan. Next po, ayan, okay, ikakat ko na po yung kasiyahan ninyo. Hindi po magiging sagot si letter D. Okay? So, focus po tayo sa letter B at letter C.
Ang isasagot po natin dyan mga chair, ayan, monopolistic competition. Ayan, ano ba yan? Ayan, number 20, ayan, parang nakuha pa tayo ng kadiliman sa number 20. Okay, itong number 20 guys, ayan, monopolistic competition po ang isasagot natin dyan. Gaya ng sinabi ko, ayan, ang example ng monopolistic competition po, Jollibee, McDonald's, Mang Inasal. Pareho po sila, ayan, na manok, pero okay, slight lang po ang pagka-different po ng isa sa isa. Yung isa, ayan, masarap yung gravy. Yung isa, malaki yung piece ng manok. Yung isa naman po, ayan, Mang Inasal, meron silang only rice. Yung iba naman po yung sabaw niya. Medyo maasim naman po sa Mang Inasal kasi nga meron tayong patis, meron tayong chicken oil at marami pang iba. Kaya slight lang ang different na mga product pero pare-pareho pa rin. Pero iba-iba pa rin ang ino-offer ng different firms. Kahit slight ito. Okay? Ang oligopoly naman po, malayo naman yan. Diyan ang sinabi ni Ma'am Sheila, ayan, example niya, gasoline station. Although, konti lang nila, ayan, pero may pagpipilaan ka pa rin. Kaya nakaka-build sila ng cartel. Okay, so, okay. Tapos po tayo, yan po yung number 20 natin. Very good po. Ayan. Okay, thank you para sa pagstay sa ating live ngayong gabi, para sa ating free live ngayong gabi. Okay, very good po kay Ma'am Nuziha Noor. Ayan, ang aking anak sa aking review center. Ayan, may 3 kamalian lang siya. Very good. Isang manifestation po yan na okay na po ang ating buhay-buhay. Ayan, inshallah, tuloy-tuloy na po yan, Ma'am Nuziha. Ayan, thank you po sa mga tumambay sa live natin ngayong gabi. Ayan, okay, resume po tayo. Okay, sa February 21. See you po, ayan, sa next na live natin. Okay, sa mga gustong humabol, ayan, sa ating final coaching, ayan, message me lang po. Ayan, sige. Okay, thank you din po. Bye-bye.